Naku, meron pa pala tayong isang good news mga kababayan na hindi ho nangyari sa panahon o panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Nakalimutan ko ho ito ha. Iaano ko sa inyo, ipapakita ko ho sa inyo. Ito oh. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat ho pending. Wala hong nangyari mga kababayan. ID, ID ng tawag dito, ng lisensya, wala. Yung mismong mga rehistro, wala. Di ho ba? Sabi ng LTO ho, mga kababayan. Sabi ng LTO, no? Ibinalita ho ito, Agosto 7 ho, mga bossing. Kahapon lang dyan sa Pilipinas. Sabi ng LTO, says, all backlogs, vehicle plate, mga plate number ho, from 2014 to 2023 available na ngayon. Gano'n naman pala kabilis, Di ba kay Duterte, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, naku po, umuwi ako sa Pilipinas. Dahil nga halos lagpas ng 2 taon, yung lisensya ko, mga kababayan, sabi sa akin, naku, kailangan ulitin mo yan. Kailangan mag-driving lesson ka. Kailangan mag-driving test ka, motor at kotse. Di ginawa ko. Putik na yan. Nag-umpisa ako ng alas 6 ng umaga, natapos ako alas 4 ng hapon. Tapos ang masakit pa nun, may bayad yung arkila nung Panahon ito ni Duterte ha. Babayaran mo yung kotse, rerenta mo. Kung di ako nagkakamali, 200 sa kotse, 150 yata sa motor. Sabi ko, boss, may dala akong kotse. Baka yun na lang ang pwede nating ipasok dito. At yun na lang ang itry ko. Ang daming hinagilap sa akin. Para kailangan talagang yung kotse nilang kakarag-karag doon ang gamitin ko. At magbayad ako nung renta na 200 at 150 yata doon sa mga sasakyan nila. Habang dinadrive ko, gumaganon. Madaming mga talagang kailangan lalabas yung pera mo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tsaka mabagal. Ano po, biruin mo. Yung sinasabi ho dito, nasakop ng mga taon, 2014. Noy-noy. 2015, 2016. Yun yung noy-noy. Tapos 2016, hati na sila. Si Duterte na yan. All the way hanggang 2022. Kalahati ng 2022. Duterte yan. Walang nangyari. Lahat ito mga kababayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat ng na yan na taon na yan Di ba lahat mabagal? Ibig sabihin ng DDS Lodge ay Digong Duterte supporter. Sabi kasi Davao Death Squad daw Ngayon sa panunungkulan, sa pamumuno, sa liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, lahat ng backlog na nasa 11 to 12 million na i-produce na po. Ayaw niyong maniwala. Babasahin ko para sa inyo. Biruin nyo yan. Pwede naman palang ganon. The Land Transportation Office has produced all backlog motor vehicle plate dating from 2014, kalagitnaan ni Pinoy, at buong panunungkulan ni Duterte hanggang 2023 according to Executive Director Greg Pua. Noong pumasok po si PBBM, ang backlog po ay nasa 11 to 12 million na. Which is mga kababayan, yun yung mga panahon na yung 2 taon o 1.5 taon ni Pinoy at buong panunungkulan ni Duterte. Nag-ipon-ipon 11 to 12 million na. Ngayon, na-produce na po nating lahat. Di ba? Baka yung iba nga naibenta na. Yung iba naibenta na sa sobrang tagal ng plaka. Di po ba? May sufficient supply po tayo. It's just that na nasa distribution na po tayo. Sa panahon lang pala ni Pangulong Bongbong Marcos, mare-resolve ba yan? Kaya Duterte ipagmamalaki nung mga DDS. Si Duterte ang naggawa. Ilan ba? 5 taon na? Yung 5 taon na yung lisensya at 10 taon na. Yung
passport. Yan na naman ang pagmamalaki ninyo. Sabi ni Eugenio Pulencio, 2016 yung motor ko, ngayon 2025 ko lang nakuha ang plaka. O di ba? Iba ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng may problema, sasagutin natin yan. Pero narinig nyo ba si Bongbong Marcos na kasi yung matanda na nasa Hague, no? Narinig nyo ba na sinisi ang dating Pangulo? Hindi. Tahimik na nagtatrabaho ang ating Pangulo. Ano po? Walang sisihan. Merong pinakulong. Ay, hindi ako sigurado doon. Pero tingin ko lang talaga, may kumpas ni Pangulong Bongbong Marcos kaya nandiyan sa Hague yung lolo nila, yung tatay nila. No? This was made possible through budget allocation under President Ferdinand Marcos Jr. administration, which enabled the agency to double its production capacity according to PUA. Paparahin po yung motorsiklo, walang plaka. O ito yung nagiging problema. No? Paparahin po yung motorsiklong walang plaka and then right and there, i-verify kung ano yung plaka niya and then right and there. Wow, ang galing nun ah. Ayos yun ah. No, akala ko kasi, mga bossing, kasi sa Kalakhang, Maynila po, o hindi lang ho sa Maynila, no, may nangyayari. Ang ginagawa nila, huhulihin nila. Violation mo. Sir, ano violation ko? Walang plaka. Sir, yung LTO, may problema dito. 2 o 3 taon na. Hindi pa din binibigay yung plaka eh. O dapat hindi ka lumalabas ng ganyan kasi wala kang plaka. Ano to? Ibuburo ko sa bahay ko? Di ba? May mga nanguhuling ganun. Wala kang plaka. Hindi mo dapat ginagamit yan hanggat magkaroon ng plaka. Yung, biruin nyo ho, yung iba 20 ilan pa daw ho? 2014? Di siguro kung sinunod yung sinasabi ng mga LTO na yun o ng mga nanghuhuli na yun, baka yung motor nun o yung sasakyan nun bagong-bago pa. Boss, ba't parang walang milyahe ang sasakyan mo? No? Kasi sabi sa akin, wag ko munang gamitin hanggat walang plaka eh. Umabot ng 6 na taon, umabot ng 8 taon, wala pa din plaka. Ngayon lang magagamit kasi ngayon lang nagka-plaka dahil po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang galing nito basahin po natin. Paparahin po yung motorsiklong walang plaka. And right then and there, kung saan pinara, no, i-verify kung ano yung plaka niya. And right then, kung kailan pinara at kung saan pinara, ikakabit agad-agad yung plaka niya. And then, they can go. Malupit paano kung hindi ko ma-imagine yun kung paano gagawin yun Siguro, kung sakali, nasa kalsada sila. Tapos may machine sila para doon sa plaka. Check yung ORCR, ito yung plaka mo. Tapos, saka, ipapasada doon sa makina, saka iaabot. Kasi, paano naman nila matsyempohan yun? Di ba? Kung hindi nila bit-bit yung plaka. Tingin ko, may dala silang makina o machine, panggawa ng plaka, o mismo doon, tapos meron silang plaka na blanco, pagka tinignan yung ORCR, tapos, ito po yung ORCR, ito po yung designated na plaka sa akin. Sige, boom. Ito yung plaka niya. Isasaksak. Mga ilang minuto lang, okay na. Magaling. Maayos, The goal is to distribute 7.5 million plates by October 31, 2025. Naku. Baka magalit na naman ang Vice Presidente dito. With a target of 100,000 plates per day. Mark, bakit mo nasabi na magagalit ang Vice Presidente? Wala, feeling ko lang ho, no? Lahat naman ho ng magagandang ginagawa ng gobyerno sa pamumuno po ni Bongbong Marcos, nagagalit ho ang Vice Presidente. Ganun naman ho lagi yun, di ba? Sabi ni Ansel Domingo, mabuhay ka, Lods Mark. Same thought tayo at same tayo na taga-Tondo. Tama lahat ng sinasabi mo. Support, sa'yo all the way. Salamat po. Lalo na doon sa mga taga-Tondo, Maynila.
alisin na natin 'to, baka magalit na naman ang Vice Presidente. Alam niyo naman po 'yan, si Madam, 'no? Alam niyo naman ho si Madam, mga bossing, 'pag maganda ang ginagawa, pagka ayos yung proyekto ng gobyerno, nagagalit. Kagaya na lang ng 20 pesos na bigas. Oh, nung una po hanap siya ng hanap. Kumausap pa. Sabi ng Vice Presidente, kumausap po ako ng eksperto, no? Tinanong ko kung mangyayari po ba yung 20 pesos na bigas. Ang sabi, imposible daw. Nung nangyari, ano sinabi? Panghayop naman daw po yung 20 pesos na bigas. Anak ng tokwa. hindi mo alam kung saan kalalagay no? Diyan sa mga Duterte, mga kababayan Yung isa, si Baste naman, sabi naman, kapag nagkasuntukan kami niyan, bubugbugin ko yan yung palang ho, tonting na ho yun, mga kababayan Yung palang ho, paghahamon na yun Siyempre yung isa, hindi papayag, anong bubugbugin? Kahit matanda na ako, hindi ako papayag na mabugbog mo. Di ba? Tapos nung umariba si General Torre, pumalag, naglagay ng ring, ayun, lumipad si Baste Duterte. Bonjing. Ano daw po ang ibig sabihin ng CM doon sa pangalan ni Baste Duterte? Sabi nung iba, city mayor daw. Hindi na mayor si Baste. Acting mayor na lang. AM dapat. Sinagot ko na lang po. Sabi ko, chupapi mo nyanyo ang ibig sabihin nung CM. Nung CM.